Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Naranasan nyo na bang magising sa umaga at umupo muna sa gilid ng kama, sinusubukang tipunin ang lakas para tumayo? Pakiramdam nyo ba ay mas mahina ang inyong mga binti kumpara noong nakaraang buwan? Ang inyong mga braso ba ay nangangailangan ng mas matinding pagsisikap para maiangat, lumalakad ng mas mabagal, hindi dahil sa sakit, kundi dahil pakiramdam nyo ay hindi na kasing lakas ang inyong katawan tulad ng dati. Kung pamilyar ito sa inyo, hindi kayo nag-iisa. Pagkatapos ng edad na isentang, normal lamang na makaranas ng unti-unting paghina ng kalamnan. Ang hindi alam ng marami, ang pagkawala ng kalamnan na ito na kilala bilang sarcopenia ay hindi lamang tungkol sa pagtanda. Ito ay tungkol sa kung ano ang ating ginagawa o hindi ginagawa upang suportahan ang ating katawan habang tayo ay tumatanda. Heto ang isang bagay na maaaring ikagulat ninyo. Ang inyong mga kalamnan ay hindi lamang lumalakas dahil sa mga ginagawa ninyo sa maghapon. Sa katunayan, ginagawa ng inyong katawan ang pinakamahalagang trabaho nito habang kayo ay natutulog. Ito ang oras kung kailan ito nag-aayos, nagkukumpuni, at nagpapanibago ng inyong mga kalamnan. Ngunit magagawa lamang ito kung mayroon itong tamang mga sangkap na gagamitin. At ang mga sangkap na iyon nagmumula sa pagkain. Hindi lang basta-bastang pagkain, kundi ang tamang uri ng banayad at masustansyang mga pagkain bago matulog na tahimik na gumagawa habang kayo ay nagpapahinga. Sa araw na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 4 na mabisang natural na pagkain bago matulog na makakatulong sa inyong labanan ang pagkawala ng kalamnan, ibalik ang lakas, at gumising na may kaunting dagdag na kumpiyansa sa inyong katawan, isang payapang gabi sa bawat pagkakataon. At ang huling pagkain, isang kutsara lang bago matulog, pero ang epekto nito sa inyong mga kalamnan ay maaaring ikagulat ninyo. Samahan niyo ako hanggang sa dulo. Bago tayo magsimula, kung interesado kayong malaman ang mga simpleng paraan para manatiling malakas habang natutulog, i-like nyo na ang video na ito at mag-comment sa ibaba. Nasubukan nyo na ba ang isang pagkain bago matulog na nakatulong sa inyong pakiramdam kinaumagahan? Gusto kong marinig ang inyong karanasan. Ngayon, magsimula na tayo. Ika-4 na pagkain, ang kiwi. Magsimula tayo sa isang bagay na banayad kulay berde mabalahibo sa labas at matamis-asim sa loob, ang hamak na kiwi. Maaaring isipin ninyo na ang kiwi ay isang pampreskong merienda sa tag-araw o sangkap sa fruit salad. Ngunit heto ang hindi alam ng marami, ang maliit na prutas na ito ay isang tahimik na bayani pagdating sa pagtulog at pagpapagaling, lalo na kung kakainin ito sa gabi. Hayaan ninyong magkwento ako. Isang Ginoo na nagngangalang Mang Jose, 34 taong gulang biyudo at isang retiradong guro, ang nagbahagi sa akin ng isang interesanting bagay habang kami ay nagkakape. Sabi niya, "Alam mo, Dok, hindi na talaga ako nakakatulog ng diretso sa gabi. At paggising ko, pakiramdam ko ay naninigas ang katawan ko na para bang may tensyon habang ako'y natutulog." Hindi naman siya nasasaktan, pagod lang at nanghihina.
Pakiramdam niya ay hindi na kasing tatag ng dati ang kanyang mga binti at nawala na ang dating lakas ng kanyang mga braso. Akala niya bahagi lang iyon ng pagtanda. Ngunit hiniling ko sa kanya na subukan ang isang maliit na pagbabago, kumain ng 2 kiwi 1 oras bago matulog gabi-gabi sa loob ng 2 linggo. Yun lang, hindi ninyo paniniwalaan ang pagkakaiba. Hindi lang mas mabilis nakatulog si Mang Jose na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon, kundi sinabi niyang gumigising siyang mas magaan ang pakiramdam, mas nakapagpahinga, at mas madaling makagalaw. Hindi na ako lumalangit-ngit na parang lumang silya, natatawa niyang sabi. Pakiramdam ko sa akin na ulit ang mga binti ko. Ano nga ba ang nagpapabisa sa kiwi? Una sa lahat, ang kiwi ay isa sa iilang prutas na natural na naglalaman ng melatonin, ang hormone na nagsasabi sa inyong utak, hoy, oras na para matulog. Habang marami ang umiinom ng melatonin pills, nag-aalok ang kiwi ng isang banayad na bersyon na mula sa pagkain na mas madaling ma-absorb at magamit ng katawan. At ipinakita sa mga pag-aaral na ang pagkain ng kiwi bago matulog ay nakapagpapabuti sa kalidad at tagal ng tulog, lalo na sa mga nakatatanda. Ngunit heto pa ang mas magandang bahagi: sa mas malalim at mahimbing na tulog nangyayari ang pinakamahalagang pagkukumpuni ng kalamnan. Habang kayo ay nananaginip, abala ang inyong katawan sa pag-aayos ng mga sirang tissue, pagbabalanse ng mga hormone at pagpapanumbalik ng lakas. Ngunit mangyayari lamang ito kung mararating ninyo ang mas malalim na yugto ng pagtulog. Tumutulong ang kiwi na buksan ang pintuan patungo roon. Bukod sa melatonin, mayaman din ang kiwi sa mga antioxidant tulad ng vitamin C at E. Bakit mahalaga iyon? Dahil habang tayo ay tumatanda, ang ating mga kalamnan ay mas madaling mamaga at ma-stress. Iyan ang nagdudulot ng paninigas, pananakit, at pangkalahatang pakiramdam ng pagbagal. Tumutulong ang mga antioxidant na alisin ang pinsalang iyon para makapag-focus ang inyong mga selula ng kalamnan sa pagpapagaling sa halip na pagkukumpuni. Ang kiwi ay mahusay ding mapagkukunan ng potassium na sumusuporta sa tamang pag-urong ng mga kalamnan at tumutulong na maiwasan ang pulikat sa gabi. At kung nagising na kayo dahil sa matinding pulikat sa binti ng 3:00 ng madaling araw, alam ninyo kung gaano kahalaga iyon. At heto ang bahaging pinakagusto ng mga senior: madaling tunawin ang kiwi at hindi nito biglang itataas ang inyong blood sugar. Kahit matamis ito, mababa ang glycemic index nito, kaya ligtas para sa mga taong may diabetes o nagbabantay ng kanilang insulin levels. Natural din itong mababa sa sodium na perpekto para sa sinumang may mataas na presyon ng dugo. Kaya ano ang pinakamahusay na paraan para kainin ito? Balatan lang ang 2 hinog na kiwi 1 oras bago matulog. Kainin ito ng dahan-dahan, marahil habang nagre-relax na may tahimik na libro o malambing na musika. Ito ay isang maliit na ritual, ngunit isa na nagsesenyas sa inyong katawan: darating na ang pahinga, darating na ang paggaling. Siyempre, tulad ng lahat ng bagay, pakinggan ang inyong katawan. Ang ilang tao ay maaaring makaranas ng bahagyang pananakit ng tiyan kung sila ay sensitibo sa mga fruit acid.
o may umiiral na kondisyon sa panunaw. Ngunit para sa karamihan, ang kiwi ay banayad na kakakalma at mahusay na tinatanggap ng katawan. Ikatatlong pagkain, ang itlog. Ngayon naman, balingan natin ang isang bagay na mas pamilyar, isang bagay na nabasag na nating lahat, marahil kasama ng toast sa umaga o sa paboritong recipe ng pamilya. Pag-usapan natin ang mga itlog. Maaaring iniisip ninyo, itlog bago matulog. Totoo, karamihan sa atin ay iniisip ang itlog bilang pang-almusal. Ngunit heto ang nakakagulat na bahagi, ang isang itlog bago matulog ay may kahangahangang magagawa para sa inyong katawan habang kayo ay natutulog, lalo na kung kayo ay higit sa isita at sinusubukang panatilihin ang lakas, balanse at tono ng kalamnan. Ang nagpapabisa sa itlog ay hindi lamang dahil mayaman ito sa protina, bagamat tiyak na ganoon nga. Nag-aalok ang mga itlog ng tinatawag ng mga eksperto sa nutrisyon na complete protein. Ibig sabihin, naglalaman ito ng lahat ng 9 na mahahalagang amino acid na kailangan ng inyong mga kalamnan upang lumaki at magkumpuni. At ito ay partikular na mataas sa leucine, ang pinakamahalagang amino acid na nag-a-activate ng muscle protein synthesis. Sa madaling salita, kapag kumain kayo ng itlog, nakakatanggap ang inyong katawan ng isang malinaw na mensahe, hoy, oras na para mag-rebuild. Ngayon, heto ang nagiging interesante para sa mga senior. Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay hindi na gaanong tumutugon sa maliliit na dami ng protina. Ang isang 25 taong gulang ay maaaring kumain ng maliit na serving ng manok at makabuo ng kalamnan. Ngunit ang isang taong higit sa 60 ay madalas na nangangailangan ng bahagyang mas mataas na dosis ng kalidad na protina, lalo na ang protina na mayaman sa leucine, upang makuha ang parehong benepisyo. At diyan nangingibabaw ang mga itlog. Isang malaking itlog lamang ay naglalaman ng mga 6 na gramo ng protina na may halos 500 hanggang 1,000 muwang ng leucine, sapat upang makabuluhang makatulong sa pag-aayos ng kalamnan sa magdamag. Kung kayo ay isang taong hindi gaanong kumakain sa gabi o kung ang inyong hapunan ay walang gaanong protina, ang isang malasadong itlog 1 oras bago matulog ay maaaring ang nawawalang piraso na kailangan ng inyong katawan upang manatiling malakas. Pero mayroon pa. Nagbibigay din ang mga itlog ng vitamin D na kadalasang mababa sa maraming nakatatanda, lalo na kung hindi kayo gaanong nagpapaaraw. At ang vitamin D ay hindi lamang para sa mga buto. Malaki rin ang papel nito sa paggana at koordinasyon ng mga kalamnan. Isama pa ninyo ang choline na matatagpuan sa mga itlog, isang sustansya na sumusuporta sa paggana ng utak at nerbiyos, at meron kayong pagkain na tumutulong sa inyong katawan na gumalaw at tumugon ng may higit na kagaanan at kumpiyansa. Baka iniisip ninyo, paano naman ang kolesterol? Iyan ay isang makatarungang tanong, lalo na't nagkaroon ng masamang reputasyon ang mga itlog noon. Heto ang ipinapakita ngayon ng agham para sa karamihan ng mga tao, ang katamtamang pagkonsumo ng itlog, halos 1 itlog bawat araw, ay hindi nagpapataas ng panganib
sa sakit sa puso. Sa katunayan, iminumungkahi ng ilang pag-aaral na ang mga itlog ay maaaring makapagpabuti pa ng inyong cholesterol profile sa pamamagitan ng pagpapataas ng good HDL cholesterol. Maliban kung may partikular na payo ang inyong doktor na iwasan ito, ang mga itlog ay maaaring maging isang ligtas at mahalagang bahagi ng inyong dieta. Siyempre, mahalaga rin kung paano ninyo inihahanda ang inyong mga itlog. Ang isang banayad na nilutong itlog, isipin ang malasado poached o bahagyang binati sa olive oil, ay madali sa panunaw at napananatili ang mas marami nitong sustansya. Iwasan ang pagprito sa mantikilya o pagdaragdag ng masyadong maraming asin na maaaring makairita sa inyong tiyan o magpataas ng presyon ng dugo. At kung nahihirapan kayong ngumuya, ang isang malambot na itlog ay isa sa pinakamadaling kainin na protina. Hayaan ninyong magbahagi ako ng isang tunay na halimbawa. May isang babae na nagngangalang Aling Lena na nakilala ko sa isang wellness workshop. Sa 7 taong gulang laging masayahin at laging may dalang prutas para sa lahat. Ilang taon siyang nahirapan sa pakiramdam ng panghihina tuwing umaga. Pagbangon ko sa kama, nanginginig ang mga binti ko na parang nilagang noodles. Sabi niya minsan nang natatawa. Hindi siya kumakain ng hapunan ng gabi na at madalas ay nilalaktawan ang mga merienda pagkatapos lumubog ang araw sa pag-aakalang makakatulong ito sa kanyang pagtulog. Nagdagdag kami ng isang poached egg sa kanyang routine sa gabi. Hindi isang malaking pagkain, isang maliit na kagat lang bago matulog. Pagkaraan ng 2 linggo, sinabi niya sa akin, akala ko wala itong gagawin, pero hindi na ako gaanong nanginginig. Pakiramdam ko ay matatag na ako. Iyan ang magagawa ng tamang protina bago matulog. Hindi ito tungkol sa pagkain ng mabigat na pagkain sa gabi. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong mga kalamnan ng sapat na tamang panggatong upang mag-ayos at mag-rebuild habang kayo ay nagpapahinga. Ginagawa ng inyong katawan ang trabaho. Kailangan nyo lang itong bigyan ng mga kagamitan. 2 pagkain o ng kalabasa. Ngayon naman, ituon natin ang ating pansin sa isang bagay na maaaring hindi ninyo inaasahan, isang bagay na maaaring hawakan sa inyong palad. Marahil ay nakalimutan sa isang garapon sa likod ng aparador. Ngunit huwag ninyong maliitin ang kanilang laki. Ang maliliit na butong ito ay isa sa mga pinaka hindi napapansing pagkain bago matulog. Pinag-uusapan ko ang mga buto ng kalabasa. Oo, ang parehong maliliit na berdeng buto na tinatawag ding pepitas na maaaring makita ninyong iwiwisik sa mga salad o ihahalo sa granola. Ngunit pagdating sa inyong mga kalamnan, sa inyong pagtulog, at sa inyong pangkalahatang pagpapagaling sa gabi, ang mga buto ng kalabasa ay nagtataglay ng mas malaking kapangyarihan kaysa sa kanilang maliit na sukat. Ipakikilala ko sa inyo si Mang Harold. Si Mang Harold ay 78, isang retiradong hardinero na may mga kamay na mukhang marunong pa ring magtrabaho sa lupa. Lumapit siya sa akin dahil sa isang karaniwang alalahanin. Gumigising ako tuwing umaga na naninigas ang mga binti ko. Nag-iinat ako gumagalaw, pero pakiramdam ko ay hindi pa rin ako nakapagpahinga. Sinuri namin ang kanyang routine. Sa gabi, ang kanyang mga pagkain
ang kanyang mga gawi sa pagtulog at isang bagay ang kulang magnesium. Ang magnesium ay isang mineral na tumutulong sa inyong mga kalamnan na mag-relax. Kung walang sapat nito ang inyong mga kalamnan, ay maaaring manatiling bahagyang tensyonado kahit sa gabi. Iyon ang dahilan kung bakit ang ilang tao ay gumigising na masakit ang katawan kahit na natulog sila ng 8 oras. At hulaan ninyo kung ano ang isa sa pinakamahusay na natural na mapagkukunan ng magnesium. Tama, mga buto ng kalabasa, isang maliit na dakok lamang, humigit kumulang 1 onsa, ay maaaring magbigay sa inyo ng halos 37% ng inyong pang-araw-araw na pangangailangan sa magnesium. Kahanga-hanga. Iyon para sa isang napakaliit na kagat. At kapag kinain ninyo ito sa gabi, binibigyan ninyo ang inyong katawan ng mga kagamitan na kailangan nito upang mag-relax sa pisikal na paraan, hindi lamang sa mental. Ngunit hindi lang magnesium ang alas ng mga buto ng kalabasa. Isa rin ito sa iilang pagkain na natural na naglalaman ng tryptophan, isang amino acid na ginagawang serotonin ng inyong katawan, at pagkatapos ay melatonin ang hormone na tumutulong sa inyong makatulog, habang ang tryptophan mismo ay hindi nakakapagpatulog. Ang pagsasama nito sa magnesium ay lumilikha ng isang malakas na kombinasyon para sa mas mahimbing at mas malalim na tulog. Ang mas mahusay na pagtulog ay nangangahulugan ng mas maraming paglabas ng growth hormone, mas maraming pag-aayos ng selula, at mas maraming pagbuo ng kalamnan sa gabi. Huwag din nating kalimutan na ang mga buto ng kalabasa ay isang disenteng mapagkukunan ng protina mula sa halaman, mga 7 gramo bawat onsa, kasama ang malusog na taba na tumutulong na pabagalin ang panunaw. Ibig sabihin, nakakakuha ang inyong katawan ng mabagal at tuloy-tuloy na paglabas ng mga amino acid sa buong gabi. Ito ay banayad, nagpapanatili, at kung ano mismo ang kailangan ng mga tumatandang kalamnan upang gumaling at lumakas. Paano ninyo kakainin ang mga buto ng kalabasa sa gabi? Panatilihin itong simple. 1 kutsara o 2 ay sapat na. Maaari ninyo itong kainin ng direkta o iwiwisik sa kaunting plain Greek yogurt kung gusto ninyo ng dagdag protina. Ang ilan ay bahagyang iniinit ito sa kawali para lumabas ang lasa, ngunit hindi ito kailangan. Tiyaking hindi ito maalat. Ang sodium sa gabi ay hindi maganda para sa inyong presyon ng dugo. Mayaman din ito sa zinc na tumutulong sa pag-aayos ng selula, lakas ng immune system, at kahit na balanse ng hormone na mahalaga para sa mga lalaking higit sa 80 na gustong mapanatili ang malusog na antas ng testosterone na direktang nauugnay sa mas ng kalamnan. Lahat ng iyon mula sa isang buto, isang maliit na babala tulad ng lahat ng mani at buto. Ang mga buto ng kalabasa ay siksik sa calories. Hindi ibig sabihin na masama ito, maging maingat lang na huwag kumain ng sandakot, lalo na sa gabi. Manatili sa maliit na bahagi. Isipin ito hindi bilang isang merienda, kundi bilang isang panggabing toniko para sa inyong mga kalamnan at sa inyong pagtulog. Unang pagkain, ang cottage cheese. At ngayon, narating na natin ang huli, ang tahimik na kampeon ng lakas bago matulog.
Wala itong tamis ng prutas o lutong ng mga buto. Hindi ito makulay o magarbo. Ngunit kung may isang pagkain na tunay na gumagana habang kayo ay natutulog upang muling buuin ang mga kalamnan na sinusubukang nakawin ng panahon ito, na iyon cottage cheese. Ngayon, bago kayo sumimangot o isipin na iyan ay pagkain ng lola ninyo, makinig muna kayo. Dahil sa likod ng simpleng buo-buong itsura nito ay isa sa pinakamabisang pagkain para sa pagbuo ng kalamnan na maaari ninyong kainin, lalo na bago matulog at lalo na pagkatapos ng edad 60. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung bakit. May isang espesyal na uri ng protina na matatagpuan sa cottage cheese na tinatawag na casein. Ang casein ay iba sa protina sa manok, isda o kahit sa itlog. Ito ay slow digesting. Ibig sabihin, kapag kinain ninyo ito, hindi ito agad sinusunog ng inyong katawan. Sa halip, unti-unti itong naglalabas ng mga amino acid sa loob ng ilang oras na pinapanatiling banayad na pinapakain ang inyong mga kalamnan sa buong gabi. Bakit mahalaga iyon? Dahil kapag natutulog kayo, pumapasok ang inyong katawan sa repair mode. Ngunit kung wala kayong sapat na amino acid sa inyong dugo, ang mga building block ng kalamnan, maaaring simulan ng inyong katawan na sirain ang kalamnan upang gatungan ang ibang mga proseso. Iyan ang huling bagay na gusto ninyo, lalo na kung nakikipagbuno na kayo sa pagkawala ng kalamnan dahil sa edad. Ngayon, isipin ninyo na binibigyan ninyo ang inyong katawan ng tuloy-tuloy na daloy ng mga amino acid sa buong gabi. Iyan mismo ang magagawa ng ilang kutsara ng cottage cheese. Hindi nito itataas ang inyong blood sugar, hindi ito mabigat sa tiyan. Tahimik lang itong gumagana, sumusuporta sa paglaki, pag-aayos at lakas ng kalamnan habang kayo ay nagpapahinga. Isang mahal kong kaibigan, si Aling Martha, ay 76 na taong gulang. Matalas pa rin ang isip, ngunit napansin niyang humihina na ang kanyang mga binti. Naging mas mahirap ang pag-akyat sa hagdan at mas kailangan ng pagsisikap para makalabas ng sasakyan. Sinabihan siyang bahagi lang ito ng pagtanda, ngunit hindi siya kontento sa sagot na iyon. Kaya gumawa kami ng isang maliit na pagbabago, isang maliit na mangkok ng low-fat cottage cheese, ilang kutsara lang, mga 30 minuto bago matulog. Sa loob ng 3 linggo, sinabi niya sa akin, para bang sa wakas, nakuha na ng katawan ko ang mensahe. Gumigising ako na may mas maraming enerhiya. Matatag na ulit ang pakiramdam ko. Iyan ang nangyayari kapag nakuha ng katawan ang matagal na nitong hinahanap. Ang cottage cheese ay mataas din sa leucine, ang parehong amino acid na nagtitrigger ng kalamnan na pinag-usapan natin sa itlog. Ngunit inihahatid nito ito sa mas mahabang panahon. Isipin ninyo, ang itlog ay nagbibigay ng mabilis na tulak, ang cottage cheese ay nagbibigay ng mabagal at matatag na kamay na humahawak sa inyo sa buong gabi. At kung binabantayan ninyo ang inyong blood sugar, heto pa ang magandang balita, natural na mababa sa carbohydrates ang cottage cheese. Hindi ito makikialam sa insulin levels o magdudulot ng pagbagsak sa gabi. Sa katunayan, ang protina nito ay maaaring makatulong na patatagin ang blood sugar sa magdamag. Piliin lamang ang low sodium version kung nag-aalala kayo sa sodium.
At para sa mga nagbabantay sa kalusugan ng puso, piliin ang low-fat o 1% na uri na. Ngayon, pag-usapan natin ang lasa. Ang ilan ay gusto ang cottage cheese ng ganoon lang. Ang iba naman ay mas gusto itong ihalo sa isang bagay, marahil ilang hiwa ng saging o kahit isang kutsaritang cinnamon. Kung may natira kayong kiwi, perpekto itong ipares. Ang susi ay panatilihin itong magaan at simple. Tandaan, hindi ito isang buong pagkain. Ito ay isang senyales sa inyong katawan. Heto ang kailangan mo. Mag-ayos ka habang ako'y natutulog. Isang kutsara lang ay makakagawa na ng pagkakaiba, tunay nga. At ang kagandahan nito, walang paghahanda, walang pagluluto, walang abala. Konklusyon at aral. Ngayon na natapos na nating tahakin ang tahimik na landas na ito, huminga tayo ng malalim at magmuni-muni. Hindi ninyo kailangang baligtarin ang inyong buhay. Hindi ninyo kailangang bilangin ang bawat calorie o habulin ang pagiging perpekto. Ang tunay na kailangan ng inyong katawan, lalo na pagkatapos ng edad 60, ay isang bagay na mas napapanatili, ilang maalalahaning pagpili na ginagawa ng tuloy-tuloy at may pag-iingat. At ngayong gabi, ang pagpiling iyon ay maaaring kasing simple ng pagbabalat ng kiwi, pagpapakulo ng itlog, pagkain ng isang kutsara ng cottage cheese, o pagkain ng ilang buto ng kalabasa bago patayin ang ilaw. Hindi lamang ito mga merienda bago matulog. Ito ay mga gawa ng kabaitan sa inyong sarili sa hinaharap. Pinapakain nito ang inyong mga kalamnan, pinapakalma ang inyong nervous system at sinusuportahan ang mas malalim na tulog at mas malakas na mga umaga. Sa bawat tahimik na ritual sa gabi, ipinapaalala ninyo sa inyong katawan, mahalaga ka pa rin, malakas ka pa rin, at kaya mo pa ring mag-rebuild. Dahil heto ang katotohanan, ang pagkawala ng kalamnan ay hindi tiyak na mangyayari. Ito ay maaaring baligtarin. Ito ay maaaring maiwasan. At nagsisimula ito sa pagbibigay sa inyong katawan ng hinihiling nito hindi sa maingay at nakakalulang paraan, kundi sa simple at mapagmahal na mga hakbang. Kaya ngayong gabi, sa halip na matulog, na may pakiramdam na unti-unting nawawala ang inyong lakas, maaari kayong magpahinga ng may kaalaman na ang inyong katawan ay dahan-dahang nag-aayos habang kayo ay natutulog. Isang mahalagang aral. Ang pag-aalaga sa ating lakas habang tayo ay tumatanda ay hindi nangangailangan ng malalaki at komplikadong pagbabago. Kadalasan ang pinakamalaking epekto ay nagmumula sa maliliit, tuloy-tuloy at mapagmahal na gawi. Ang pagbibigay sa ating katawan ng tamang nutrisyon sa tamang oras, tulad ng bago matulog, ay isang simpleng paraan upang suportahan ang natural na proseso nito ng pagpapagaling at pagpapanibago. Kung ang impormasyong ito ay nagbigay sa inyo ng pag-asa o ilang bagong ideya na susubukan, gusto kong marinig mula sa inyo. Aling pagkain bago matulog ang pinaka-interesado kayong subukan? Ipaalam ninyo sa akin sa mga komento sa ibaba. Binabasa ko ang bawat salita at ang inyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. At kung hindi pa ninyo nagagawa, paki-like na po ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Hanggang sa muli,
magpahinga ng mabuti, kumain ng may kabaitan, at gumising ng mas malakas. Karapat-dapat kayo diyan.